it's the day after the typhoon and we just got a call about an update dun sa base camp. And we were told na lumubog yung van. For sure, nabasa yung makina, yung battery, yung solar batteries, yung drone, pero sana hindi umabot sa inverter, sa mga camera. And sana hindi rin masyado umabot sa bed. Bibili kami ng pang change oil, ng fuel filter, ng oil filter, tsaka ng kung ano man na pwedeng gamitin para mapaandar ulit yung van ng maayos. Just finally found a holiday. Just found a space to hide away. She's finally found a holiday. Hi everyone, my name is Phoebe and welcome to the realities of my van life. The next day, we left early to go to Tinucan, Tanay Rizal. I didn't know what to expect. On our way, we had breakfast because we knew it was going to be a long day for us. Ang iba na. Sobrang lalim ng tubig. Yung sa ilog, parang hinukay niya yung lupa. And hindi rin kami makakatawid gamit yung motor, so lalakarin namin all the way. Ito po yung ilog. Ibang-iba na yung itsura niya sa dati. Tapos, sa sobrang lakas ng agos, humukay yung ilog. Parang kinain niya yung lupa. Parang nag-landslide din. Ang ibang-iba yung itsura ng lugar na to from the time na pumunta tayo nung last time. Nung last time, halos clear yung tubig eh. Tapos sobrang kalmado. Pero tignan nyo ngayon. Kulay lupa siya. Tapos ang taas ng inangat. Tapos, ayun, lubog daw yung van. Tatawirin namin to ng mano-mano. Kailangan namin mag-ingat kasi sabi nila may mga sanga-sanga ng mga puno, mga putol-putol na puno sa gitna ng ilog. Ayan po. Head na kami tumawid. Simula dito sa pagtawid ng ilog, puro lakad na lang to kasi wala naman talagang nakakalagpas na sasakyan. Kasi nga malalim. Parang yung ilog din. Tapos biglang lalim. Kasi kinain nga yung lupa. The rivers were not the only challenge. There were a ton of debris and blockage on the road left by the typhoon. Even the hanging bridge were destroyed. It wasn't safe and I got scraped trying to cross. This was a house. Sirang-sira siya. Waiting shed.
Waiting shed na barangay. Sirang-sira. Grabe. Grabe yung dinanas sa mga tao dito. Tingnan niyo. Mga puno. Sirang-sira. Ay. Yung shed. Ayun daw yung landslide. So ito yung mga punong natumba. Yun, may humarang pala. Malaking part ng puno. Tapos ito yung mga palayan. Makikita nyo yung kalsada na yan. Kinain yung lalim niya. Yan daw yung mga palayan. Tabunan na. Kung naalala niyo, sa video nakaraan, si Pamo, di ba sinasabi niya, wala niya, nasa kami. So, pati yung concrete dyan sa daig, inanod na, sira. Grabe. Hindi lang pala yung concrete yung nasira, pati yung kalsada. Hindi. Grabe tong bagyo na to. Kawawa rin mga tao. Kinakabahan ako makita yung van. Putik, okay pa kaya siya? Sana okay pa siya? Siya kami nakapark dati. Si kuya. Shit, ayun yung van. Lubog. Lubog sa lupa. Kita ko yung van. Mukhang, ay puta, basag-basag. So, iniwan namin dyan nakapark yung van. Ngayon, nakadikit na siya. Dito sa gazebo. Medyo speechless ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam paano to. I finally had the courage to get up close and open the van. Ito yung van. Ito yung itsura niya sa loob. The sight of the engine was what hurt me the most. The engine that I have been trying to rebuild and take care of for more than 2 years. And now, it's this. I tried to open the side door, but it was stuck because of the mud. Hindi namin mabuksan yung van, pero yung tubig hanggang dito yung inabot. So, lubog na lubog siya.
ito mag-disconnect. So, hindi ko alam saan ako magsisimula. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam paano. This was my face of defeat. Lahat ng unin muna natin, mahal. Magkano solar nyo? Hindi. Parang naka-error po. Pa-error. Pa-error. Naka-error. Sige, meron din ko kayo ng solar. Sige Bakit po. muna kayo mag-stay? Para safe. Opo, opo. Bilad na lang muna natin. Ako. Oh, shit. Nandito ako sa loob ng van ngayon. Si Pam. Tinutulungan akong magtanggal ng mga gamit. Nasubukan namin buksan yung side door. Hindi siya mabuksan kasi punong-puno siya ng putik. Yan yung putik. Para kaming nalahal. Okay lang. Okay lang. Basta nandito yung van. Okay lang. Wala, hindi ko na ma-recognize yung sahig ko. I didn't care about the mud and the dirt. All I know is I have to get moving so I can start cleaning her up. This is the jeepney that was just across the base camp. I'm still lucky that this didn't happen to the van. I just continued on with the cleaning. Our shoes gave up with all this strain. Down. Okay ka lang? Sorry.
We spent the whole day cleaning that day. Bali, gabi na. Nalinis naman namin yung mga ibang gamit. Nalabas naman namin siya sa van. Pero, hindi pa rin. Hindi ko alam sasabihin ko. Sobrang... Yung makina niya, maraming branches. Sa totoo lang, hindi ko alam eh. Kala ko kasi, pagdating namin, basa lang siya. Tapos wala siyang putik sa loob. Gusto kong tanggalin lahat ng mga branches dun sa makina niya. Gusto ko siyang linisin. Gusto ko siyang tulungan. Sobrang nagsisisi ako na iniwan ko siya. Dapat talaga hindi ko siya iniiwan. Dapat talaga. Thankful pa rin ako kasi nandyan pa rin yung van. Hindi siya nawala. Hindi katulad nung nangyari sa jeep na sobrang wasak na wasak. Thankful pa rin ako na nandyan pa rin siya. Tsaka pwede ko siyang maayos. Also, thankful ako na safe yung mga tao na nandito. Walang namatay sa mga tao. Thankful din ako kay Boss Nas kasi tinutulungan niya ako dito. Pinapalakas niya yung loob ko. Hindi pa rin naaalis si Choice dun sa pwesto niya. Andun pa rin siya. Nakalubog pa rin siya. Thank you guys for watching. Hopefully, there's a next one.